Bakit nga ba maraming Filipina ang patuloy na nai-inlove sa Indiano? Siyempre dahil sa gold, hindi, joke lang. Char lang yun mga bebe ha, huwag niyong masyadong seryosohin yung sinabi ko. Pero ito talaga, dahil sa gold, hindi, joke lang uli. Ano ba? Teka nga. Assalamualaikum mga bebe, marami akong natatanggap na mga komento ng mga kabayan natin na nagtatanong na bakit ba sa Indiano kayo nai-inlove? Ang dami namang Indiano na may asawa tapos paglalaruan lang nila yung mga Pilipina, lalo na yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Kinikilig kayo dyan sa mga may amoy na yan, amoy sibuyas sila. Wala silang ibang alam kundi magmekos-mekos sa mga pagkain, kuripot pa yung mga yan, lalong-lalo na mga supot. Uy, huwag nyo nilalahat kasi may napanood ako nagtitiktok. Sinagot nung isang Indiano na, Indiano talaga. Sabi niyang ganun, may nagtanong kasi sa kanya, supot ba kayong mga Indiano? Sabi niya, oo, gumanon siya. Siyempre ako, nag-comment ako, sabi ko, uy, huwag mong lahatin dahil ang mga Muslim ay nagpapatuli yung mga yan. Hello? So, balik na nga tayo. Nakikita naman ninyo yung mga videos namin, pamilya, kung gaano kabait ang asawa kong Indiano. Siyempre, hindi ko na naman nilalahat dahil marami na namang magre-react sa inyo na bakit yung asawa hindi ganyan, hindi naman ganito, bakit yung kaibigan ko iniwan ng Indiano, bakit yung ganito, ganyan, nagsusugal, gaganyan, diba? Lahat na lang sinabi. Alam nyo, hindi naman lahat ng Indiano ay pare-pareho. Tao lang naman kasi sila. Pero ang isa sa mga nagustuhan ko kung bakit ako na-inlove ng gusto sa isang Indiano ay dahil sa kanilang kultura. Totoo yun, kultura nila. Kung paano sila palakihin ng kanilang mga magulang at kung paano nila bigyan ng importansya ang pamilya nila, lalo na yung magulang nila, at kapag nag-asawa sila, lalo na yung asawa nila. Hindi ko na naman nila lahat, pero karamihan kasi sa mga Indiano ay walang bisyo. Karamihan hindi ko sinabing lahat. Wala talaga silang bisyo. Pansinin nyo, bihira sa kanila yung naninigarilyo. May mga umiinom, pero bihira din. Uminom man sila, hindi sila yung nagkakandalasing-lasing ng sobra-sobra. Alam nyo yun? Hindi rin sila mabarkada. Ayun yung mga napansin ko. At higit sa lahat, kapag may kailangan yung pamilya nila, bigay kagad sila. Napaka good provider ng mga Indiano o hindi lahat Lalong-lalo na, mas gugustuhin nila na sila ang magtrabaho kaysa yung mga asawa nila. Mas gusto nilang nasa bahay lang yung mga asawa at nag-aalaga ng mga anak. Ganyan yung mga typical na Indiano na mga nakilala namin. Parang halos pare-pareho sila na family-oriented. Alam nila ang kahalagahan ng buo ang pamilya. Mas inuuna nila ang pamilya nila kaysa barkada. Kung makikita ninyo, ang isang Indianong lalaki, kapag lumalabas yan, kasama niya lagi ang pamilya niya, lalo na yung asawa niya. Ako, lagi na lang, si Imran itong ilalabas, hindi lang dito sa Pilipinas. Kung kahit saan kami pumunta, sa UAE, nung kami galing, diba, sa India, lagi yan, kasama niya ako sa labas, kahit saan siya magpunta. At isa pa, ang mga Indianong ama, alam nyo ba, gusto talaga nila na meron silang bonding, pamilya. Karamihan sa mga Indiano, mga lalaki, ay nakafocus talaga sa growth ng pamilya nila. Marami nagsasabi na ayaw nila sa Indiano dahil mama's boy daw. Hindi naman sa ganun kasi tayong mga Pilipino, hindi natin maiintindihan yung ganitong kultura nila. Porque ba mahal na mahal yung nanay, iniisip na natin ay mama's boy na. Oo, marami din namang mama's boy sa kanila. Saksi naman ako doon. Pero marami ding mabait sa magulang lang. Lalo na sa nanay nila. Sobrang respeto na binibigay nila sa nanay nila. Kaya naman, isa yon sa mga nagustuhan ko sa asawa kong Indiano. Ang respeto niya sa nanay niya. Dahil naniniwala ako na kapag ang lalaki ay marespeto sa kanyang nanay, ay sobra-sobra ang respetong gagawin nito sa magiging asawa niya. Mga bebe, hindi porkit nakikita ninyo o naririnig ninyo mula sa amin na maayos yung mga asawa namin na Indiano, lahat na ng Indiano ay katulad ng asawa namin. Hindi ganun. Maraming swerte, marami ding minamalas. May mga kakilala din ako mga Pilipina na hindi masaya sa kanilang Indianong asawa. Kaya kung kayo, maging matalino kayo sa pagpili ng mapapangasawa. Hindi porket napapanood ninyo na mabait si ganyan, mabait si ganon, asawa niya Indiano, sobrang swerte niya, ganun na rin yung magiging kapalaran ninyo. Gumamit din kayo ng utak, hindi puro puso.
Marami kasi sa ating mga kabayan na Filipina na puro puso ang pinapairal. Hindi na nila tinitignan kung ano ba talaga, kung totoo ba talaga yung mapapangasawa nila o yung kasama nilang Indiano sa buhay. Huwag magpadalos-dalos, maging observant kayo. Hindi porkit masaya ang buhay ng isang Pilipina sa piling ng Indiano, ganun na rin magiging buhay ninyo. Higit sa lahat, kapag namimili na kayo ng mapapangasawa, kahit anong lahi pa yan, ipagdasal ninyo. Lagi kayong hihingi ng guidance sa Allah subhanahu wa ta'ala o kaya kung sino man ang pinaniniwalaan nyo Diyos. So ayun na nga mga bebe, sana nasagot ko yung mga karamihan naman nagtatanong sa inyo kung bakit ba Indiano ang napili namin at bakit ang mga Filipina ay patuloy na nai-inlove sa mga Indiano. Oh, bueno mga bebe, bye!